So, hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So, masaya ako na nakita tayo ulit mga kabukid. So, happy farming sa inyong lahat. So, ngayon mga kabukid, gusto ko lang kayong i-update to sa ating backyard kung ano na nangyari ngayon. So, yung ating mga native chicken, kumusta na ba? Kung ano na yung status dito, kung ano yung mga binago ko mga kabukid. So, hali kayo mga kabukid, samahan nyo ako. So, yan sila mga kabukid. So, yung ating tandang, ganun pa rin. Bale, yung ating tandang dito ngayon ay nasa 6 na piraso. So dito isa, dalawa, tatlo, tapos may isa doon, oh. Doon, oh. 4, 5. Tsaka yung pang-6 ay nandun sa kabila. Nandun, oh. Yun natin pang-6. So ito na yung ating mga bagong inahin mga kabukid. Yung mga dumulaga natin dati. So nangingitlog na to sila lahat. Pero hindi pa tayo nagpapisa pa ng itlog. So naghihintay lang ako ng tinitingnan ko muna yung mga itlog nila kung okay na ba mga kabukid, kung malalaki na ba. Kasi alam naman natin pag maliit yung manok, kung bago pa lang ang manok, maliliit yung itlog. So ayan. So dito punta tayo sa likod mga kabukid. So meron pala akong binago dito mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid yung ating backyard. Parang hindi na asikaso. Oo, ngayon lang tayo nakabalik dito sa ating backyard mga kabukid kasi yung trabaho natin, isang buwan tayo na pang-araw. So hindi tayo nakabakante. So ngayon lang talaga. So wala pang laman mga kabukid. Yung itlog dito mga kabukid, inuulam lang namin. Kasi meron din naman akong nag-aaral na mga anak dalawa. So yun ang pangulam nila araw-araw. So ito yung ating mga 3 months mga kabukid, oh, na mga alagang manok. So napapansin nyo mga kabukid, yun, oh, yung division natin, nilagyan na natin ng daanan pati doon, oh. So ito, hindi pa rin natin nagalaw, wala pa rin. So yun ang may isa, oh. Pero malakas naman siyang kumain. So ayan, oh, tinanggal natin ng division. So ang ginawa ko dito mga kabukid, hinayaan ko na lang na magsama sila. So tingnan mo, malalaki na ito. Pero pag umabot na siya ng 3 months, kasi ito 3 months to, eh. So pagdating ng 3 months, galing dito, pakawalan na natin. So katulad dito sa kabila, oh. Ito yung dati doon sa mga kabukid na nandoon sa kulungan na yon. So inilipat sila dito. So ito nandito nasa 2 months na to sila mga kabukid. So dito lang muna sila hanggang hindi pa nila naabot yung 3 months. So kailangan muna nilang lumaki. So dito pinapractice ko na silang kumain ng may halo ng darak mga kabukid at saka mga dahon-dahon. So iniba ko na yung estilo ko mga kabukid. Kasi napansin ko talaga lugi siya. Walang bumabalik na pera sa atin mga kabukid. Lalo na yung mga buyers natin, patingi-tingi kung bumili. Hindi siya bultuhan. Lugi talaga siya kapag native chicken yung inaalagaan mo. Kung ganitong estilo na nakadivision siya, para sa akin, ha, sa akin lang naman yun na opinion. So sa experience ko, halos 2 taon na mahigit sa pag native chicken, wala pa rin bumalik na income. Kasi yung ating mga buyer, mga customer mga kabukid, hindi naman bumibili ng maramihan.
Kung kunwari, mayroon kang 30 piraso na manok. So, ang nangyayari doon sa 30 piraso mong manok, matagal yun maubos. Binibili nyo lang yung pabalik-balik sa'yo, 2, 5, ganun ba? Pero to 30 per kilo. So, ang nangyayari, habang tumatagal yung manok mo doon sa kulungan, so, nakabili ka ng pagkain. So, yung pera na ibenta na manok mo, yung pera na galing yung pera nakita mo, ang mangyayari palagi mong naibili ng pagkain nila. O parang malalang kasi hindi ka makabili ng bultuhang pagkain. Kasi sa lakas ba nila naman nilang kumain, mga kabukid. So nag-iba ako ng mga estilo ng pagpalaki sa kanila, mga kabukid. So dito sa likod, mga kabukid, tingnan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. So yan, oh. Dito, mga kabukid, nilawakan ko yung area, mga kabukid. So yan, oh. Dati hanggang dito lang. Yan, ito yung division niya dati, oh. So dito, pinaliko ko na siya papunta doon sa baba. So ginawa kong malawak, mga kabukid, para yung ating mga manok malaya sila na makagala dito sa likod. So gagawin ko siyang natural na mga kabukid na pagpapalaki. Hindi yung nandun lang sila palagi naghihintay kung kailan mo papakakainin. Kasi kumbaga, yan hanggang diyan yung mga kabukid. Diyan. Division hanggang doon sa may niyog, oh. So lagay tayo ng net. Dito may hero naman kasi may poultry. So yan ang gagawin kong estilo ngayon, mga kabukid. So sama-sama sila, kasama yung mga inahin. Tapos yung ating mga 3 months na manok. So magkasama sila lahat. So mangyayari nito, umaga pakain tayo. Tapos hapon magpakain rin tayo. So ganun pa rin siya. Pero itong mga division na ito, mga kabukid, tatanggalin ko na ito lahat. So sama-sama yung ating manok. Pero kung mayroon tayong mga bagong mga palakihing sisiw, yung mga 1 month old hanggang 3 months, ilalagay natin dyan sa pabahay na yan. So susubukan natin yung ganong estilo, mga kabukid, kung maging epektibo ba, kung may balik ba talaga na pera sa atin. Wala eh, halos kasi napansin ko, mga kabukid, palagi lang ako naglalabas ng pera, walang bumabalik. So hanggang sa pagkain lang ng manok. So yung ating mga manok ko, yan, oh, mga inahin. So malaya sila papunta doon, hanggang doon sa baba. So ganon yung magiging estilo na natin yan. So itong, mga kabukid, yung sinasabi ko, opinion ko lang itong, mga kabukid, na base sa experience ko sa pag-aalaga ng native na manok. Kasi yung native na manok, 4 na buwan talaga, mga kabukid, bago ma-meet nila yung 1 kilo mahigit. So kailangan mo talaga, malulugoy ka talaga sa pagkain nila. Pag dito lang sila palagi, maliit lang yung yung area. So dapat yung pagpalaki sa kanila, yung natural way, yung kasi ang pagpapalaki naman talaga ng mga native naman ako, mga kabukid, base sa nalalaman ko, gumagala lang naman talaga yan sa mga paligid-paligid. Tapos umaga bibigyan mo lang ng corn, yung mais. Tapos sa paghapon, bibigyan mo bago sila matulog. Ganun lang naman. So, subukan natin yung ganung estilo. Tapos sa pagbibinta naman, subukan ko rin magbinta ng karne. So, 300 per kilo. Ako na magkakatay ng manok. Tapos, ipopost ko na lang sa social media.
So, ganun yun. Susubukan ko siya mga kabukid. Itong batch na to, 3 months na to. So, ito, nabawasan na rin ito ng 10 pirasong manok mga kabukid. Nabawasan na ito ng 10. Naibinta na yung malalaki. So, 200 lang per kilo. Kasi yung suki natin, 200 per kilo na karinderya. So, yung suki natin, hindi naman talaga sila bumibili ng bultuhan talaga na halos 20 piraso. So, bibili na sila ng 5, 10. Tapos, yung pagbibili pa naman, hindi yung isang tirahan lang ba. Ang ganda sana kung ganun. Nangyari kasi tingi-tingi eh. Kaya doon tayo malulugi sa patingi-tingi. So, sige lang. At least naka-experience tayo mga kabukid ng ganito. Ganito naman talaga pag meron kang plano, hindi naman talaga mapiperfect yan. So, i-observe mo muna kung ano mga dapat ayusin para kumita ka. Pero kahit na ganito mga kabukid, patuloy pa rin tayo mag-aalaga ng manok. Pero meron ako naisip mga kabukid, pag ito kumita, gusto ko mag-lear. Kasi doon sa trabaho ko, pwede ako magbenta doon ng itlog. So, susubukan ko rin yun. So, siguro bibili ako ng sisyo ng Rhode Island. Pero, huwag muna siguro ngayon kasi wala pa tayong budget. So, yun mga kabukid. Yun ang status ng ating manukan ngayon. So, hindi ko masabi may kita mga kabukid. So, parang pinanghihinaan tayo kasi wala tayong kita. Pero nandyan naman yung ating mga manok. Kumbaga parang nangyari lang, bili tayo ng pagkain tapos bili lang ng pagkain. Kumbaga walang kita ba? Walang balik na pera. Pero sige lang mga kabukid, at least na experience natin kung paano mag-alaga ng mga native na chicken. So, ito mga kabukid, bilang isang baguhan sa larangan ng pag-alaga ng manok, maganda rin ito para sa akin kasi at least meron na akong karanasan kung paano sila alagaan. So, kasi meron akong plano mga kabukid na mag-try ako ng ibang klase na manok. So, ang plano ko, layer eggs, magpa-layer ng mga layer hens ba. So, magpapaitlog ako ng manok. Pero dito sa aking range, hayaan ko sila, magawa lang ako ng babahay na malaki. O, kasi meron tayong buyer. Kumbaga, pag itlog kasi mga kabukid, araw-araw pwede ka magbenta. So malaki ang chance na may kita ka talaga at parang hindi ka lugi. Tapos may buyer naman ako, pwede kong ibenta doon sa aking pinagtatrabahuan. So, yun lang mga kabukid. Maraming salamat pala sa inyo lahat. Happy farming at patuloy lang tayo sa buhay. So, kung ano man ang inyong mga plano sa buhay, patuloy nyo lang. Hindi tayo susuko mga kabukid. Bye bye mga kabukid. See you in my next video.